Sige po, bigyang daan po natin lahat po ng mga naghahanapan ng kanilang mga upuan. Humana po tayo ng komportabling pwesto nang sa gayon po sa oras ng ating pakikinig, ang lahat po ay patag at buong galak na nakikinig. Handa na po ba ang bawat isa? Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Isang maganda at mabiyayang umaga po sa ating lahat sa gabing ito. Papuri at pasasalamat po ang ating ibinabalik sa ating dakilang Diyos na buhay. Sa muli pagkakataon po na sa atin ay Kanyang inialay upang tayong mga anak niya ay muli matipon sa dambanang banal upang ating maramdaman ang Kanyang pagmamahal at mapakinggan ang Kanyang mga banal na aral. Amen po ba? Binabati din po namin ang mga kapatid po nating nanonood through internet. Magandang umaga po sa inyong lahat at sumaatin pong lahat ang pagpapala ng ating Ama. Sa pagkakataon pong ito, mayroon po tayong mga kapatid na mapapakinggan kung papaano po ang pagkilos ng Diyos sa kanilang mga buhay, kung papaano pong ang mga kahiwagaan at kadakilaan ay kanilang nakamtan. Gayun din po, may mga kapatid din po tayong mapapakinggan na mag-aalay ng kanilang mga papurit pasasalamat na awit sa ating Ama. Hindi ko na po papahabain, tinatawagan ko po ang isa nating kapatid na alagad upang maghandog po ng awit para sa bawat isa. Ang tangi nating kaibigan, walang dilit iba, kundi ang ating Panginoong buhay kailanpaman. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa kapatid kong si Mirna Andrada. Salamat po mahal na kapatid na Verhel. Salamat po sa Ama. At muli po, mapagpalang umaga sa gabing ito sa ating lahat. Hindi na po ako magbabahagi upang mabigyang daan ang ibang mga kapatid habang ako po ay umaawit at nag-aalay sa ating Panginoon. Namnamin po natin ang awiting ito. Gayon din po sa ating mga minamahal na mga kapatid na sa mga sandaling ito, maging gabi man o kalaliman ng gabi sa kanilang dako ay walang sawang sumusubaybay through internet. Mapapalad po kayo mga minamahal ko mga kapatid. Kaya po ang awiting ito sa tuwing masisilayan ko ang anak na May, kapatid na Teacher May, ganon ko po pinahahalagahan ng kagustuhan ng Diyos sa pamamagitan ng iyong katauhan na kung saan sa bawat temang ibinibigay sa iyo, isa ang awiting ito. At ang awiting ito, namnamin po natin, na tila baga ang ating Panginoon ang sa atin ay umaawit. Amen po ba? Amen ba anak? Kaibigan. Sino nga ba ang tunay na kaibigan? Maraming tunay na kaibigan, ngunit ang ating Panginoon, walang kapantay. Namnamin po natin ang nilalaman ng awiting ito. Sino ba ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Sa akin mo sabihin ang problema mo at magtiwala kang di ka mabibigo. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa at may kasama ka sa iyong pagdurusa. Kapag nasaktan ka ay huwag kang susuko. Kahit takot ka ay huwag kang magtago. Di ka nag-iisa, kasama mo ako. Tawagin mo lamang, di ka mabibigo. Kaibigan kita. Kaibigan tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo, kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako. Ngayong nalaman
kasama ka, hinding-hindi kailan pa man mag-iisa. Kasama mo ako sa hirap at ginhawa, at may karamay ka sa iyong pagdurusa. Kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako, kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako, kaibigan kita, kaibigan, tuwina. Sino pa ang tutulong sa'yo kundi ang katulad ko? Kaibigan mo ako, kaibigan mo ako, kaibigan mo ako. Thank you, Lord. Salamat po, Ama. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Purihin at pasalamatan ng ating Ama sa isang napakagandang awitin na ating napakinggan sa pamamagitan ng ating mahal na kapatid na Mirna. Sino nga po ba ang ating tunay na kaibigan? Sa tao po, lumapit ka ng isa, tatanggapin ka pa. Makailan, makaitlo, minsan pagsasawaan ka na. Subalit sa ating tunay na kaibigan, walang dilit iba kundi ang ating Diyos na buhay. Paulit at paulit-ulit kang lumapit ng buong katapatan, kailanman ay di kanya tatanggihan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At sa dako pong ito, mayroong ginagamit ang ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang banal na Espiritu na isang tunay na kaibigan. Kaibigang mayayakap, kaibigang mahahawakan ng kamay, kaibigang madadaingan, walang dilit iba ang ating minamahal na Apo Conching. Amen po ba? Alam nyo po mga kapatid, kapag dumulog po kayo at dumaing sa ating banal na Espiritu, sa katauhan ng mahal na Apo Conching, wala pong nakakaalam nun maliban siya lang. Ang tunay pong kaibigan, ang sikreto ay sikreto. Wala pong lumalabas. Kaya sa lahat po ng dumudulog sa ating mahal na Apo Conching, wala pong nakakaalam maliban ang Ama at maliban ang katauhan niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At ngayon po, matapos po nating mapakinggan ang isang awit, isang pagbabahagi po ang ating mapapakinggan kung papaano pong ang kahiwagaan ng Diyos ay naganap sa kanyang buhay. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos mula po sa isang tagasunod sa bahay pare, si kapatid na Cristina Cruz. Nabigla ako. Nabigla ako. Nabigla po ako. Ano kaya sasabihin ko? Magandang gabi po sa umagang ito. Pasensya na po kayo, nabigla ako. Hindi ko po alam na tatawagin ako. Ay, nagpapasalamat po ako takoy na nasasarapan sa pagpunta ko dito. Saka, nakumpleto ko po yung pagsisiyam. Nagpiesta ang bahay pare, hindi ko po nakumpleto pero dito, maluwag sa ano ko na napaglaanan ko ng oras. Dati po kasi nagbabantay ako ng apo sa St. Mary's. Ngayon,
yung mga taga roon nagsasabi na nagpupunta ka ba kay Apo? Sabi ko hindi, wala akong panahon kasi po nagbibingo ako. Nagbibingo po kasi ako sa likod ng bahay ng kapatid ko ngayon. Ilang beses po ako ngayon sa SM din, nagbibingo ako ng 6:30. Pag 6:30, nandun po ako, 2 beses ko nakita si Apo. Ngayon sabi ko, ba pinapupunta yata ako kay Apo, Di nakita ko, parang nakita ko na ito, sabi ko, tas nagyakapan kami. Tapos nung minsan, hindi pa ako nagpupunta dito, nakita ko na naman, ito yung bingguhan, sinihan sa ilalim, nakita ko si Apo sa grill, sa kainan doon. Lumapit na naman ako, naglalakad ako, papunta akong bingguhan, sabi ko, mano nga, ka, tas nagyakapan kami. Pag uwi ko, niisip ko, ba't kaya nakita ko na naman si Apo? Sabi ko siguro pinapupunta ako talaga doon, sabi ko. Ayun, nagpunta ako ng ilang buwan, tapos nahinto ako. Ngayon nagbalik na naman ako. Ngayon parang ginawang-ginawa ko na gustong-gusto kong pumupunta dito. Tapos yung anak ko na medtech sa Sagrada, sumasama pa nun, hindi ko sinasama. Kasi baka ako hindi magustuhan, pero kusang loob siyang sumama sa akin dito, kaya kasama ko po siya ngayon. Parang nung maisama ko dito, parang nasarapan din siya na sa mga ni Apo na gustuhan din niya. Kaya po ako nabigla nung pagkatawag sa akin dito sa harapan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa konti kong sinabi. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Patunay lamang na mahal ka ng Diyos. Doon sa papuntang hindi marapat, pinipigilan ka na niya. Kaya nawa po ang pagtungo sa banal na lugar na ito ay sa tuwin ay tanggapin at damhin ng puso nyo na ang Diyos ay nagmamahal at tuwirang kayo hinihintay. Sa katunayan po, siya po nung mga panahon na yun ay nakikita ko rin po sa bingo. Kami po ng aking inda, magkaklase po kami noong mga panahon na yon. Subalit salamat sa Ama, kapag inakay at binago ka niya, ang lahat ay magagawa niya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa pagkakataon pong ito, muli isang awitin po ang ating mapapakinggan kung papaano pong ang isang miyembro ng choir ay maluwat na pong hindi nakakapag-alay ng awitin. Kaya bigyan daan po natin ang paghahandog niya ng awit, mga kapatid. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kapatid na Marlene de la Peña. Magandang umaga po sa gabing ito, mga kapatid. Totoo po yung sinabi ni kapatid na Berhel na maluwat na po talaga akong hindi nakakapag-alay ng kanta. More para po uli sa inyong lahat at po sa ating pong Panginoong Hesukristo. Wala po akong ibang masasabi sa ating Panginoon, kundi po pasasalamat para po sa ating Apo Kunching na kinalugdan, para po sa inyong lahat. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo ng lubos. Salamat din sa lahat ng pangako mo. Tinupad mong lahat ito sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas
ko, salamat sa'yo. Salamat sa'yo, aking Panginoong Jesus. Tagumpay ay siyang dulot mo sa buhay ko. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Kaya tanging dalangin ko, ako sana'y samahan mo, ingatan at bigyang lakas kung may tukso. Ang buhay ko ay tangan mo, bukas ang puso ko sa'yo. Ikaw, Jesus, ang pag-asa ko, salamat sa'yo. Salamat po, Mama. Para po ulit sa inyong lahat. Mag-duet daw po kami ng kapatid ko, yung tatay ni Berel. Nagre-request po na mag-duet. Para po sa inyong lahat ulit sa ating mahal na Panginoong Hesukristo. Para po kay Mother. I was down out and feeling so low. You took my hand and eased my mind. I was astray, you showed me the way, and now I finally found my home in you. I still recall the times I've been through, confused and didn't know what to do. He almost gave up, but you gave me hope. You made me strong as the days went on. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart, and you came along. You took me on and made me your own.
this time to lend a helping hand when good friends were hard to find. When things went wrong, you made them right. You made my days so bright. You made me live again. I was lost in the dark with my lonely broken heart, and you came along. You took me strong and made me your own. Now look at me, yes, a different me, back on my feet again. I'm not afraid to face the world again, 'cause you taught me how to be strong. You made me live again. You made me live again. Thank you, Lord. Salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid, sa inyo pong inihandog na awitin. Napakasarap pong damhin sa ating mga puso at kalooban ang bawat lyrics po na ating napapakinggan. Amen po ba? Kapag bukas na po ang ating mga puso at kalooban, ang bawat salitang ating napapakinggan ay pumapasok sa ating kalooban, tumatagos sa ating kalamnan at nagsisilbing kalakasan ng ating pangangatawan. Amen po ba? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Sa ganda po yata ng awitin, nakatulog na po kayo. Pakikalabit nyo nga po ang inyong mga katabi at pakisabing, kapatid, bawal matulog. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Ang natutulog po ilalagay natin sa gitnang bukid. At ngayon po, isang pagbabahagi po ang ating mapapakinggan. Siya po ay nangakong magbahagi nung anniversary. Subalit hindi po natuloy, tinakasan po niya ako. Noong pong tatawagin ko na nandito, naka-short. Ngayon na po ang takda. Mga kapatid, palakpakan po natin ang buhay na Diyos para po sa aking tatay, Berhilio Bustamante. Bilisan mo na. Isang magandang umaga po sa gabing ito. Berhel. Sa mga kapwa ko tagasunod, sa mga kasamang alagad ng aking kasing gwapo kong anak, si Berhel. Sa mga Caps, sa IT team, at syempre sa mahal na apo kong Ching. Noong po kasing anniversary, nandito po kasi si Berhel. Lumabas po, sabi po, sino daw po ang gusto mag-volunteer na magbahagi or mag-share, taas ang kamay. Nagbibiro lang po ako, nagtaas po ako ng kamay. Hindi ko naman po sukat akalain tatawagin ako. Saktong-sakto naman po, may pasok yung alaga ko. Nasa bayan po ng uwi. Pero po talagang sabik na po talaga akong magbahagi. Babahagi ko lang po yung mga pangyayari sa buhay ko na kasama ko ang Panginoon. Noong time po na isang gabi, di ko po alam kung ano yung sumumpong sa katawan ko. Malakas naman po ang katawan ko. Okay naman po pag-iisip ko. Kaya lang po parang tumaas yung BP ko. Sa madaling sabi po, talagang baksak. Ang malakas na katawan, baksak. Wala naman po si Berhel, nandito po ata sa gawain.
Yung pong asawa ko, hindi po alam kung ano gagawin sa akin, hindi alam kung anong first aid na bibigay sa akin. Pero panatag po ako, okay naman, at alam ko naman kasama natin ang Panginoon. Nung pong, excuse me po sa mga kumakain, kasi po nasa bayan ng LBM yung pagtaas pa ng BP ko. Kaya po yung lakas ng katawan ko nito, baksak na po talaga. Kung ano po yung pagkakadapa ko sa kama, ilan din po, inabutan po ako ni Berhel. Tinatanong po ni Berhel sa akin, tayo okay ka lang ba? Siyempre po, bilang pagkatao, para lakasin ko din ang loob ng anak ko. Oo anak, okay na okay ako. Pero hindi po nyo alam, talagang hirap na po ang kalooban ko. Ang ginawa po niya, kumuha po siya ng bimpo. Tsaka po yung tubig na mainit, nilagay po niya sa bato ko, sa tiyan ko. Tsaka pinainom po ako nung gamot po ata yun, apatot. Ninom ko po yun. Sa awa po ng Diyos, naginhawahan po yung katawan ko, bumaba ang BP ko, para pong nagsarado yung puwit ko. Talaga pong buhay na buhay ang Diyos para kay Berhel at para sa akin. Pinagpala po kami. Kung hindi po siguro dito sa nagpupunta si Berhel dito at dinadako dito, siguro po, pagdating ko sa doktor, ikukumpay ako. Sobra po sigurong gastos. At sa awa po ng Diyos, walang gastos, gumaling ako. Dahil po sa pagkabigay sa akin ni Berhel ng first aid at mula sa basbas ng ating mahal na apo. Yun lang po at muli, magandang umaga po sa gabing ito. Kakanta ka. Hindi, joke lang. Joke lang, dalawa na. Maraming salamat po, mahal na kapatid na Bongbong. Salamat po sa ating Ama. Nagalak na po ang aking kalooban sapagkat ang Kanya pong pinangako sa ating Panginoon ay naganap na. At ngayon po ang huling magbabahagi ay ang kapatid po nating si Monet Cao. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa kanyang pagbabahagi. Buhay po ba ang Diyos? Salamat po. Alam niyo po, totoo po yung sinabi ng ating kapatid na yung pong tatay ni kapatid na Berhel. Alam niyo po, sa dakong ito, pag po tayo'y naakay sa dakong ito, talaga pong buhay ang Diyos. Kasi po, yung mga hiwagang ipinagkakaloob po sa amin ng Panginoon, talaga pong napakarami na po ang pinadama sa amin ng Panginoon sa pamamagitan ng mga banal na mensahe sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Sa totoo lang po, magsasampung taon na po kami na hindi po kami nagpapadoktor. Maski po yung mga anak ko, pag po nilalagnat yun, haplos lang po ng banal na espiritu, paliliguan ko lang po namin po ng kamyas, sampalok, gumagaling na po sila. Kaya po nagpupuri po at nagpapasalamat ako sa ating Panginoon, sa ating mahal na Apo Kunching. Kagaya nga po na kung paano nga po kanina nga po talagang buhay na buhay ang Diyos. Andito po kami kanina na konti lang po kaming alagad. Kung paano nga po na magmamano po kami sa ating mahal na Apo Kunching. Bagamat hindi lang po pagmamano ang naganap sa amin, kundi ang biyayang kung paano minsan lang po nagaganap sa amin ito na nagmensahe po ang banal na espiritu sa aming mahal na Apo Kunching. Talaga, totoo po yung tinuturan ng banal na espiritu na talagang hindi po ang ating mahal na Apo Kunching ang nangungusap sa atin, hindi po ang kanyang katauhan, kundi po ang banal na espiritu. Sapagkat nagaganap po sa amin yung maski sa aming tahanan. Pag po nagkakaroon po tayo ng pagkakasala, nagkakaroon po tayo ng galit sa ating kapwa, natutunghayan niya po yun. Pag po kami po'y nagkakaroon ng pagkakasala at nagmemensahe ang banal na espiritu, 'tumutugon po sa aming puso na
na ako pala yung may sala na hindi, pero po pangkalahatan po yun, pero pag po tumugon sa atin, nadadama mo, kung ito'y tinanggap mo, malulugod po sa atin ang Panginoon. Isa pa po, magkakaroon doon po tayo nagkakaroon ng ng pagtitibay at katatagan sa ating buhay. Kaya po kanina nga po yun nga po naganap po kanina, tinanong po ang bawat isa sa amin, pero hindi ko na po ito sasambitin, pero galak na galak po ako kasi po nung pong nagmensaya ang banal na Espiritu, bigla po talaga akong kinalabutan po talaga nung nagmensahe po ang banal na Espiritu sa ating mahal, sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, kung paano nga po inaangking ko na yun ay pagdadagdag ng kapuspusan sa aming bilang alagad. Kaya nga po galak na galak ang puso ko po kanina sa bawat pinagdadaanan po namin na kung paano nga po manaka-naka ay nagkakaroon po ako ng bilang tayo kahinaan sa aking katauhan. Subalit pag nga po yung kabiyak ng puso ko ay nagkakausap po kami. Minsan po pag nagkakamali po ako, hindi ko po tinatanggap. Pero po, maya-maya po, nagkakaroon po ako ng pagninilay na tama pala ang sinasabi ng aking kapatid. Kaya sa kabila ng aming mga pinagdadaanan, nagagalak po ako kasi po hindi niya po pinadadama sa amin ng hirap. Hindi niya kami pinababayaan at hindi niya sa pangangailangan namin, hindi niya kami pinababayaan. Gaya nga po nun nga po na ilang taon na po ang nakakalipas na nagpaalam po ako sa aming mahal na Apo Kunching na uuwi muna po kami ng Cabiao. Siguro po ilang taon na po yun na inalok po ako ng ate ko na magtinda po ako ng prutas sa Cabiao. Kasi po, ganyan pong, itong buwan po nito kasi po magpapasko, mabili. Nagpaalam po ako hindi naman po ako pinigilan ng ating mahal na Apo Kunching. Ayun nga po, meron din po sigurong isang taon akong talagang ipinagkaloob sa akin, na pinadama sa akin na bilang yung po bang sanlibutan po. Pinalasap muli sa akin yun. Subalit, iba po ngayon at iba noon. Tamang nagtitinda ka nga po, pero wala po yung pinagbibilang po, nawawala po. Nagkakaroon pa po kami ng mga pagdadalisay, ng problema, nagkakaroon ng hindi pagkakanuwang mag-asawa. Subalit nung napagnilayan po naming mag-asawa na siguro po tinakdanan ng Panginoon na muli kaming maglingkod dito sa dakong ito. Doon po namin nadama talaga na ang Diyos ay buhay, na kahit na wala po kaming hanap buhay, pero masaya po kami at hindi niya po kami pinababayaan, kumakain kami sa oras. May mga anghel na walang pakpak na sumusuporta sa amin. Yun po ay sa kalooban ng Ama. Kaya po, kahit na napapanghinaan ako, pilit rin po akong tumitindig. Tumitindig po ako, lumalaban po ako para po sa ating Panginoon na kung paano nga po kumikilo sa amin na wala kami pinagkukunan, kundi umaasa kami sa Panginoon na pag-aaral niya yung mga anak ko. Na meron po ako isang college, yung panganay ko nga pong anak na pamilya mo, anghel mo, kapwa mo, anghel mo. Kaya nga po nagpapasalamat ako sa ating Panginoon. Kaya nga po, pag ikaw ay nasa gitna ng mga kapatid mo, sabihin mo ang totoo. Kaya nga po lagi po namin sinasabihan yung mga anak namin na kung sino yung nagpapaaral sa inyo, huwag niyong bibigyan ng sakit ng ulo. Mag-aral kayong mabuti at sa ikabubuti niyo rin yan, para sa inyo rin yan. Saganang kami. Sa ngayon, wala kami ipagkakaloob sa inyo. Kaya sabi nga po ng kabiyak ng puso ko,
Siyempre, huwag niyong kakalimutan ng ating Panginoon na kayo magdadasal, na yun ang magiging gabay, patnubay niyo. Kaya salamat po sa Ama na kung paano po siya kumikilos para sa amin. Kaya kapatid ko, tibay lang tayo, huwag tayong bibitaw, andyan ang Panginoon, andyan ang ating mahal na Apo Kunching bilang inspirasyon natin. Kumbaga, sa pinagdadaanan ng ating mahal na Apo Kunching, ganyan lang ang atin, ganito lang, katiting lang yung sa atin. Kaya magtibay tayo, huwag tayong susuko, huwag tayong mapanghinaan ng loob. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon, yun lang po, at maraming salamat po. Maraming salamat po, mahal na kapatid. Kung narinig niyo po ang kanyang pagbabahagi, yun po ang katotohanan. Kami po bilang mga alagad na lingkod na hinirang, hindi po kami madalas nakikipag-usap sa ating minamahal na Apo Kunching, kundi binibigyan po namin pagkakataon na makalapit ang mga tao pong dumarating. Kami po ay tagapakinig ng mga mensahe. Kaya po, kung minsan po, mayroon po kaming sinamang pamilya. Tapos po kung ano yung gawa ng pamilya na imensahe, iniisip po minsan nung kasama, baka isinumbong namin nagkakamali po kayo. Sa dako pong ito'y walang sumbungan, sa dako pong ito'y walang bulungan, kundi sa dakong ito'y pawang katotohanan ng kaganapan. Alam nyo po, sa totoo lang po, pag tumindig po ang banal na espiritu sa katauhan ng mahal na Apo Kunching sa harapan, makipagtotoo lamang po ang puso nyo. Kung ano po ang katanungan nyo'y sasagutin, kung anong naganap sa buhay nyo'y tutugunin, at kung anong kahilingan nyo, ganap nyo pong kakamtin. Sapagkat hindi po tao ang naghahari at nangungusap sa bawat isa. Tao lang po ang ginagamit at ating nasisilayan, subalit sa kalooban ng kanyang katawan, misteryong hindi kayang ipaliwanag ng sinuman. Diyos amang buhay, sa pangalan ni Kristong tagapagligtas ng tanan, bilang Espiritong banal, bumaba sa lupaan, lumukob sa kanyang katauhan, at yun po ang Diyos na buhay na naghahayag sa pamamagitan ng kanyang katauhan. Kaya po, mga kapatid, sa inyo pong lahat na nakaupo, mataman po kayong makinig, taimtim sa kalooban, pakinggan ang mga aral sapagat ang Diyos ang sa atin ay nagluluwal. Magsitayo po ang lahat, maghawak-hawak ng kamay at sama-sama po nating awitin